Alright, Bantay West Philippine Sea tayo mga kapatid. Nakita sa satellite imagery ang hindi pa matukoy na mistulang structure o istruktura dito sa Scarborough Shoal. So bine-verify pa yan kung ano yung structure na yan. Kasi kung naaalala ninyo, in-announce o dineklara ng China ang Scarborough Shoal na tatayuan daw nila ng tinatawag nilang nature reserve. Kahit yan mga kapatid ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. So hindi yan pinapayagan ng Pilipinas. Kaya ngayon inaalam ng ating pamahalaan kung ano tong mistulang istruktura na to na nasa Scarborough Shoal. So para mas malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ko. Panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Samantala, walang naiulat na dredging vessel ngayon sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy na pagbeberipika ng gobyerno sa umunay bagong istruktura roon. Sa monitoring naman ng Philippine Navy, higit sa 20 barko ng China ang nasa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Well, di naman na bago yun eh. 20, 100, napakaraming barko ng China dito sa West Philippine Sea. Commercial satellite imagery ito nakuha noong May 28 sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Makikita sa larawan ang mistulang istruktura o bagay na nasa timog na bahagi ng bahura sa pagtataya ng Maritime Security Think Tank na naglabas ng naturang satellite imagery. Nasa 10 metro ang diameter ng nakitang bagay at nakaposisyon sa entrada ng Bajo de Masinloc kung saan din inilalagay ng China ang floating barrier para pigilan ang pagpasok ng anumang sasakyang pandagat. Hindi umano malinaw kung isa itong fixed structure, marker, boya o monitoring instrument. Hindi kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kung ito rin ang tinutukoy sa raw information na binanggit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa AFP, wala namang naiulat ngayon na dredging vessel sa Bajo de Masinloc sa gitna ng patuloy pa rin na verifikasyon sa posibleng bagong istruktura. Oo, kasi mga kapatid, di ba nga tulad ng sinabi ko kanina, in-announce nga ng China, natatayuan nila yan nung tinatawag nilang nature reserve na hindi natin talaga pwedeng payagan. Kasi meron ng hindi magandang history etong China mga tol. Medyo may pagkaano sila eh. Sinungaling kung tawagin mga tol, no? Bakit? Kasi yung mga, halimbawa doon na lang sa Panganiban Reef mga tol, bago pa man maging ganun kalaking island yun, nagsimula lang muna yun sa mga maliliit na fisherman shelter, mga temporary shelter, yun lang yun. Palaki ng palaki ng palaki ng palaki hanggang ngayon ay isa ng ganap na artificial island. Ngayon imagine mga tol, kung hindi natin babantayan itong Scarborough Shoal, posibleng matulad yan doon. Sinasabi sa umpisa, nature reserve, temporary shelter, hanggang sa magugulat ka na lang, eto bansa natin, konting andar na lang, meron ng military base. Diba? Kaya kailangan talaga magbantay ng maigi dyan. Lalong-lalo na nasa loob yan ng exclusive economic zone natin. We get a lot of reports on the maritime domain to include even what's happening on land when it comes to defense and security of the country. All these reports are subjected to a stringent validating process. Hindi ito ang unang beses na may namataan na hinihinalang istruktura sa Bajo de Masinloc na isa sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at kanila pang idineklara bilang nature reserve. Diba? Meron na kasi silang pagdedeklara nun. Sa Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Oktubre ng nakaraang taon kasama ang PTV News, nakita ang tila mga nakatayong kahoy sa ibabaw ng bahura. Kalaunan, nakumpirma na ang AFP ang nagtayo sa mga naturang istruktura at inilagay noong dekada 90. Diba? Nakakapagtayo pa tayo ng ganyan, no? Hindi nga lang naitutuloy eh. Bakit? Kasi nga nung mga panahon na yon, mga tol, malaya pa tayong nakakalabas-masok dyan. Nagsimula lang naman yung angkinin ng China nung 2012 na hindi na nila binitawan yan eh. Dati, yan ay traditional fishing ground. Hindi lang ng Pilipinas maging ng China, na maging ng Vietnam. Nakakapangisda tayo dyan. Sagana sa huli.
Ngayon mga tol, inari na nilang ganap. Ayaw na nilang papasukin ang mga barko natin dyan. Hinaharas na nila, hinaharang na nila, pinagtatabuyan. Kung maaalala ninyo, eto nabalita na to dati merong mga mangingisda na nangunguha lang ng seashells dyan sa gilid ng bahura ng Baho de Masinloc. Pang-ulam lang, hindi naman pang negosyo. Kumbaga pang-ulam lang nila. Aba, biruin mo, sinita sila at pinababalik doon sa bahura yung mga huli nila. Ganun sila karamot mga tol. Hindi ko nila lahat Hindi ko nila lahat ng Chinese mga tol, no? Hindi lahat. Kasi ganun din naman sa Pilipino 'Di ba? May mga salbahe, may mga loko-loko, may mga matitino din naman. So, hindi yan tumutukoy sa nasyonalismo, nasyonalidad, no? Dito lang mga tol sa ginagawa ng kanilang gobyerno. Na pundasyon para sa itatayusan ng monitoring station ng Pilipinas sa lugar. Pero mula noong nakaraang taon, napansin na rin ang inilagay ng mga boya ng China sa loob at labas ng lagoon ng Scarborough Shoal. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 20 barko ng China Coast Guard Dami. ang namataan sa Scarborough Shoal, habang mayroon din na 7 barko mula sa People's Liberation Army o PLA Navy. Bali 44. Pero nadagdagan yan mga kapatid kasi may bagong balita. Eto, mula naman to sa Net25. Sabi rito, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea nadagdagan. Ito yung listahan. Ito, hindi na natin papanoorin. Ito yung listahan. Spotted Chinese vessels in West Philippine Sea. Ito, 8 hours ago pa lang to 17 sa Ayungin Shoal. Medyo nadagdagan siya kumpara dito na 7 lang. Nadagdagan ng 10. Tapos sa Baho de Masinloc, naging 39 na. Mas marami kaysa rito. 27 lang to No, sa Baho de Masinloc. Sa Escoda Shoals, naging 10. 10 barko. Dito naman is isa lang. So nadagdagan na ng 9. Pag-asa Island naman, 16 ships. So bali total na nito lahat is 82 ships. Ganun na karami mga kapatid, no, ang barko ng China na nasa loob ng West Philippine Sea. So ituloy natin yung balitang to. Rest assured that we have the appropriate strategy anchored on the CAD Sea to ensure the security and protection of our maritime domain. Patrick De Kaya talagang mas dapat tayong makipag-alyansa, dapat tayong makipag-kampe, no? Makipag-alyado, makipag-alyansa nga, no, doon sa ibang mga same-minded country. Kung baga tinatawag nilang ganun. Kasi etong mga bansang to, naniniwala sila sa pagiging patas, no? Yang karagatan na yan, may kanya-kanya tayong bahagi. Yung mga isda na nandiyan, may kanya-kanya rin tayong bahagi dyan. At hindi dapat hinaharas ng kahit na sino man at aariing ganap yung isang buong teritoryo kahit napakalayo mo naman dyan, no? Kasi merong ganun Katulad ng nangyayari ngayon, napakalayo nila dyan. Daan-daang kilometro, ang layo nga ata nila dyan, nasa 600 nautical miles Diba? Ganun nga mga kapatid ang layo nila dyan, pero biruin mo, inaangkin nila. Napakatindi. Napakatindi talaga nila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentary sa ibaba.